Alam niyo bang nasa radyo na kami? Oh, sa totoo lang. Totoo. Totoo? Totoong totoo. Totoo po. Hatid namin sa inyo ay public service, True to life stories. drama, Counseling. sa totoo lang. The 700 Club Radio. Mga katoto, samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Alauna hanggang 1:30 ng hapon. Live sa DCIQ Radio Inquirer AM. 990 sa inyong talapitan. Kaya tara na magbalitaktakan tayo. Sa totoo lang, The 700 Club Radio. Walang permanenteng trabaho ang mag-asawang Juan at Rosemary Bernales. Dati silang janitor ng isang sikat na mall. Sa kabila ng pagpapagal, hindi pa rin sapat ang kinikitang pera. Hanggang sa kinuha si Juan ng isang restaurant para maging pizza delivery boy. Talagang mahirap dahil mababa pa sa minimum ang sahod eh. Struggle ako eh. Tapos wala kaming pera. Ang utang namin dito halos sa tindahan inabot na ng 3 buwan, 4 na buwan. Nahihiya na ako. Ang buwan ng sweldo ni Juan ay napupunta lamang sa mga utang, bilihin at upa ng bahay. Dahil sa hirap ng buhay, laging napagtatalunan ng mag-asawa ang pera. Nagsisisi ako kung bakit ikaw na pangasawa ko. Hindi mo naman pala kami kayang buhayin. Ang anak mo, naghihirap kami ngayon. Kahit pambaon ng anak ko, wala. Naawa din ako sa anak namin. Pagnenegosyo ang nakitang solusyon ni Juan at Rose para makaahon sa kahirapan. Nagbitiw si Juan sa kanyang trabaho at isinanla ang mga alahas para may puhunan. Pumasok sila sa franchising business at pagtitinda ng wellness products. Ngunit ang masaklap, ang inaasahang kita ay hindi nangyari. Wala nang ibang solusyon kundi ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, walang imposible sa'yo kung ang pagtitiwala namin sa'yo ay talagang totoo. Dahil kami talagang naniniwala na yung pangako ng Panginoon ay totoo pa rin niya. Isang kaibigan na nagikayat sa mag-asawa na manood ng programang The 700 Club Asia. So sabi ni Connie Reyes, marami daw taong kay Kristiyano na ang gustong umani, pero hindi naman nagtatanim. Kaya doon po kami mag-asawa na noong So nakita namin sa 700 Club na ang dami pong tinutulungan nila, yung Operation Blessing. So naisip namin, dapat pala nagtatanim din tayo sa matatabang lupa. Kung gusto nyong umani ng malaki, di magtanim din kayo ng malaki. Tumimo ang mensaheng iyon sa mag-asawa. Nang mga panahong iyon ay may naitabing 1,000 piso si Rosemary. Nais man niya itong ihandog sa Panginoon, may pag-aagam-agam siya na ibigay itong lahat dahil ito na lang ang nalalabi nilang pera. Nang maikonsulta niya ito kay Juan, ay napagkasunduan nilang itanim ang pera sa gawain ng 700 Club at itodo na ang pagbibigay. Nandoon na buo ang isip ko, nabuo yung pagtitiwala ko sa Lord. Para makapag-ministeryo din kami, kahit nasa bahay kami, para maabot din yung iba nangangailangan. Dahil sa katapatang ipinamalas ng mag-asawa, ay pinagpala sila makalipas lamang ang ilang araw. May nag-text sa amin, may commission akong dumating. So yun, tuwang-tuwa kami din. Sabi ko, totoo nga pala. Pag tayo ay magbigay sa matabang lupa, talagang ibabalik niya ng triple. Kalain mo 1,000 binigay ko. Ang natanggap ko, more than 4,000. Hindi nagtatapos doon. Susunod na linggo, nakatanggap na naman ako ng nasa 5,000 plus. Hindi pa rin nagtatapos. Nakareceive na naman ako ng 7,000 plus na naman. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy na po. Napatunayan ni Juan at Rosemary na ang pagbibigay ay isang mahalagang sangkap para makatanggap ng biyaya mula sa Diyos. May goal po kami mag-asawa na tuwing dating ng blessing sa amin, every week, magbibigay kami sa 700 Club. Pag nangangailangan kami pinansyal, nandyan agad ang pinansyal. So nandyan talaga, sabi namin, talaga ang Diyos buhay. Diba sa Bible, na ang sabi sa Malakay 3:10, subukin mo lang ako, ay bubuksan ko yung durungawan. Talagang ibibless ka ng Panginoon pala.